Ang storyang ito ay pinamagatang na in love ako sa boss ko. Episode 3 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Ang alat pala nito, no? Nakakain ba talaga to? Laking tao ko nang makita ko ang itsura ni Sir Cairo. Nang matikman niya yung tuyo. Ayan kasi sir eh. Bakit ka pa kasi nagsisinungaling? Yan tuloy na pala mo. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ka talaga niyan kumakain sir. Magpakatotoo kasi kayo. Oo na, sige na. Pwede bang yung itlog na lang yung ulamin ko? Sige sir, yan na lang yung itlog ang kainin nyo. Hindi yan maalat, promise. Ikaw Prince, gusto mo ba ng itlog? Oo naman po. Paborito kong ulam yan sa umaga. Mura na, madaling lutuin, tapos masarap pa. Talaga? So, kumakain ka ng itlog tuwing umaga? Depende po. Hindi naman ako maarting tao eh. Kahit ano kinakain ko. Talaga, Prince? Kahit anong itlog? Ikaw, sir, ah? Kanina ka pa. Sir, baby pa po ako. Binibiro lang kita. Minom ka rin ng paracetamol para maging okay ka. Every 4 hours, okay? Hanggang sa humupay ang lagnat mo. O di kaya kung gusto mo, dadalhin mo na kita sa ospital para makasigurado tayo. Huwag na po. Okay lang talaga ako. Tsaka, baka kung saan niyo pa ako dalhin sir eh. Siya nga pala, bakit wala kayong tindang turon ngayon ha? Ang sarap pa naman nun. Talaga sir? Nasarapan kayo sa turon? Buti naman. Hayaan nyo, magdadala ako sa office minsan. Oo Prince, masarap yung turon mo eh. Yung tindan yung turon. Yun. Naalala mo pa ba na binentahan mo ako nun sa kalsada? Oo naman po. Tandang-tada ko pa yun sir. Nagkita pa nga tayo kinagabihan nun eh. Kung hindi nyo mamasamain sir, okay na po ba kayo? Yeah, okay naman. Mabuti naman po. Tsaka sir, alam mo, mas okay tong lagi kayong nakangiti. Mas pogi po kayo pag ganito. Ang sungit niyo po kasi sa opisina eh. Natatakot tuloy kami kapag dumadating kayo. Ganun ba? I admit, masungit nga ako pero di bale. I will try to improve on that. Basta, pakakainin mo ako ng turon mo, okay? Sige ba sir? Kahit araw-arawin niyo pa po eh. Kahit ubusin niyo pa lahat. Sinabi mo yan ha? Asahan ko yan. Sige, hindi na ako magtatagal. Uwi na ako Prince. See you na lang sa opisina, okay? Nang makaalis ang bahay si Sir Cairo, napuno ng kagalakan ng puso ko at napapaisip ako. Ay, mabait ka naman pala Sir Cairo eh. Kasi kung hindi mo naman siguro sasayangin yung oras mo para bisitahin ako. Teka, ano ba to? Bakit ako kinikilig? Samantala sa kondo ni Cairo. Gosh, okay lang bang araw-araw kong kainin yung turo ni Prince? Hindi ba ako magkakadiabetes nun? Teka, nasa na ba yung mga pangmalakasan kong damit? Maihanda na nga para bukas? Teka nga lang, bakit ba ako magpapapogi? Sa office lang naman ako pupunta. Kinabukasan, kahit pa may hindi pa ako masyadong magaling, pinilit ko pa rin pumasok. Hindi ko pwedeng biguin si Sir Cairo. Pagkakataon ko na to para bumawi sa kanya. Kaya papasok ako kahit anong mangyari. Hindi naman ganoon kahirap ang trabaho. Ang gagawin ko lang, kung ano man yung ipag-uutos ni Sir.
magre-ready ng mga files, sasagot ng mga tawag sa telephone, at magtitimpla ng mga coffee niya. Hindi hamak na mas madali ito sa napagdaanan kong mga trabaho. Maaga ako nagpunta sa opisina. Wala naman akong trabaho sa gabi kasi nga tinanggal na ako. Kaya marami na akong oras ngayon. Ah, hindi na naman pala ako nakapag-shampoo. Teka nga lang, bakit ba ako nagpabango ngayon? Ay, nandiyan na pala si Sir Cairo. Good morning, sir. Gusto niyo po ng coffee? Oo. Sige. Ang init sa labas, no? Ay, bakit kasi ito yung suot ko ngayon? Wala naman masyadong ganap eh. Ang init tuloy. Teka, ano ba yung ginagawa ni Prince? Bakit siya inaamoy yung sarili niya? Hindi ba siya naligo? Tsaka grabe. Hindi ba niya napapansin na nagpapogi ko ngayon? Ano ba itong naisip ko? Pogi naman talaga ako kahit papaano eh. Oo, mas pogi siya. Pero, pogi pa rin naman ako ah. Tsaka, hindi naman siya yung rason kung bakit ako nagpapogi ngayon, no? Naging mabait si Sir Cairo sa akin sa buong araw. At hindi niya ako pinahirapan. Dahilan kung bakit natapos ko ang trabaho nang walang naging problema. Ay nako, hindi ba ako pogi sa paningin ni Prince ngayon? Malapit na kami mag-out oh. Hindi pa talaga niya napapansin yung outfit ko? Wala man lang kahit na maliit na compliment. Ay, nag-effort pa naman ako ngayon. Makalabas at magpapansin sa kanya? Paglabas ko, narinig kong may kausap si Prince sa phone. Hello Jamil, masusundo mo ba ako? Baka mahilo ako sa daan eh. Hello kuya. Opo, papunta na ako dyan. Sige antayin kita. Jamil? Sino kaya yun? Sino yung kausap mo sa phone, Prince? Pagkababa ko ng tawag sa kapatid ko, nagulat ako. Nakatayo na pala sa harap ko si Sir Cairo. Sumama na naman kasi yung pakiramdam ko kanina at masakit yung ulo ko. Mabuti na lang, malapit lang yung bahay sa opisina. Isang tricycle at isang jeep lang. Siguro mga 20-30 minutes na biyahe. O Prince, sino yung kausap mo sa phone? Si Jamil po sir. Nagpapasundo po ako. Akala ko ba okay ka na? Bakit nagpapasundo ka? Mabuti nang makasigurado sir. Natapos ko naman lahat ng pinagawa niyo po eh. O sige. Bukas, kaya mo ba? Opo, makakaasa po kayo. Paano ba yan sir? Mauna na ako ha. Kayo, hindi pa ba kayo uwi? Pababa na rin ako, sabay na tayo. Sino kayang Jamil yung kausap niya? Akala ko ba baby pa siya? Antayin ko nga muna dito sa loob ng kotse para makita ko. Kuya, okay ka lang? Bungad ni Jamil sa akin ng marating. O Jamil, kaninong motor yan ha? Baka mahuli tayo ha? Bigla akong niyakap ni Jamil. Tapos, hinalikan sa magkabilang pisngi. Kay tita yan kuya. Hiniram ko muna. Tsaka, huwag kayong mag-alala. Hindi tayo mahuhuli. Akong bahala. Kaya nawawala ang pagod ko eh. Dahil napaka-sweet niyo sa akin. Tapos, hinalikan ko din siya sa magkabilang pisngi. Ganito kami magkakapatid. Kahit malaki na kami,
Hindi kami nahihiyang ipangalandakan sa buong mundo ang pagiging sweet namin sa isa't isa. 2 taon lang ang tanda ko kay Jamil. Pero di hamak na mas malaki ang katawan niya kaysa sa akin. 16 years old na siya sa mga panahong ito. Ang tangkad mo na oh. Halos magkasing tangkad na tayo. May girlfriend ka na ba sa school? Naku kuya, sana nga. Pero saka na ako mag-girlfriend kapag marami na akong pera. Sandali lang po. Isusuot ko lang sa inyo tong helmet para siguradong safe tayo. Okay lang. Ako na Jamil. Ay, huwag ka nang malikot kuya. Amin na yan. Sakay na po. Yumakap ka dito sa bewang ko kuya. Huwag na. Dito na lang ako sa balikat mo hawak. Ay nako. Huwag matigas ang ulo kuya. Dali na. Yumahap ka na sa bewang ko para makaalis na tayo. Samantala sa loob ng sasakyan ni Cairo. Pinapanood ko si Prince mula sa malayo. Kasama yung lalaking sumundo sa kanya. Seriously? Hindi ba kayo nahiya sa mga pinaggagawa nyo? Akala ko ba single ka? Sinungaling ka pala eh. Humanda ka sa akin bukas. Wala akong pakialam kahit may sakit ka pa. Ang pinaka-ayoko sa lahat yung sinungaling. At nasan yung turon ko? Sabi mo, bibigyan mo ako ngayong araw. Nang makarating kami ni Jamil sa bahay, pasado 6:00 na ng gabi. Dali-dali kong iniligpit ang mga gamit ko para makapag-half bath. Tapos makapagpahinga na rin. Sobrang sakit na ng ulo ko pero napansin kong hindi ko pala nabigay kay Sir Cairo yung turon kong dala kanina. Naku, nakalimutan ko. Malambot na tuloy yung turon. Hindi na pwede to. Bukas na lang kung makakapagluto si inay ng maaga. Jamil, kainin mo na lang to. Nakalimutan kong ibigay sa boss ko eh. Sige kuya. Gabi, halika dito bunso. Kain tayong turon. Okay po kuya. Ay, malambot na to kuya Jamil oh. Okay lang yan. Sayang naman kaysa itapon. Kuya Prince, maghahapunan ka ba? Hindi na. Matutulog na ako. Ang sama ng pakiramdam ko eh. Mag-half bath lang ako ha. Okay ka lang Kuya Prince? Gusto mo ihagat itis kita? Oo naman Gabi. Akala ko nga hindi mo na ako papansinin eh. Halika nga dito bunso. Hug mo si kuya tapos si kiss. Mwah! Mwah! Pain, pain, go away. Come again another day. Masakit pa rin po bang ulo niyo, Kuya Prince? Nako, hindi na. Parang magic. Ang galing mo naman, bunso. Samantala sa kondo ni Cairo. Buisit naman oh. Ang init-init itong suot ko. Buisit. Kakainis tong araw na to. Teka, bakit ba ako nagagalit? Pakialam ko kung may jowa ka na. Jamil? Anong klaseng pangalan ba yon? Ang pangit. Mas gusto mo pala yung bagets ha? Di dun ka na sa bagets mo. Ewan ko sa'yo Prince, bahala ka. Balik tayo sa bahay ni Prince. Lord, patawarin niyo po sana ako sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko. At salamat po sa lahat ng biyaya na binigay niyo po sa amin ng pamilya ko. Salamat po at pinagkalooban niyo po ako ng boss na may mabuting puso. At naway, gabayan niyo po kami sa bawat araw. Bigyan niyo po kami ng lakas, Panginoon, na malampasan namin kung anumang pagsubok ang dumating. Amen. Matapos kong magdasal ay nahiga na ako para matulog.
Sabay sabing, tulog ka na ba Sir Cairo? Good night sir. Nakaraan, bago pa man matanggap si Prince bilang sekretary ni Cairo. Hi! Ako si Barbie yung kausap mo sa phone. OMG! Hihimatayin ako. Hihimatayin niya ata ako. Ang pogi naman tong batang to. Ikaw Sir Cairo ha? Pogi na pala ang gusto mo ngayon. Wait nga lang, ano ba itong iniisip ko? Hello po ma'am. Bale, magiging sekretarya po ako ni Sir Cairo habang wala pang nahahanap na iba. Ganun po ba? Sorry Prince ha. Nag-consolidate kasi kami ng mga applicants eh. At napasobra yata yung nakuha namin sa ads department. Ito muna yung offer namin sa'yo na role. Ang pagiging secretary ni Sir Cairo. Wala ka pa din kasing experience eh. Tapos biglang nag-resign yung secretary ni Sir. Kaya pinaprioritize niya sa amin to. Dito ka muna, okay lang ba? Naku ma'am, wala pong problema. Kahit saan niyo po ako ilagay, okay lang po. Pwede po bang magtanong? Sure, go ahead. Bakit po biglang nag-resign yung secretary ni Sir Cairo? Sabi nila 1 month pa lang daw siya dito tapos nag-resign na kagad. Nako, sinasabi ko na nga ba'y tatanong mo yan eh. Basta ang masasabi ko lang, mabait naman si Sir Cairo. Lumaki kasi siyang mayaman at sa daddy niya tong day and night advertising. Kaya siguro madalas ang uminit ang ulo niya. May pinapatunayan siguro. Ganun po ba? Sige po, kakayanin ko po. Kailan po ba ako magsisimula? Kung pwede sana sa Lunes na. Kaya mo ba? 9 a.m. yung shift mo pero mas mabuting mas maaga ka makakarating. Maaga kasing pumapasok si Sir Cairo eh. At higit sa lahat, ayaw niya sa mga empleyadong nalilate. Sige po, salamat po sa pagkakataon ma'am. Wala pang 9 a.m. sa Lunes. Nandito na po ako. Nako Prince, kami dapat ang magpasalamat sa iyo at pumayag ka. Halika, ituturn muna kita sa buong opisina para din alam mo kung saan yung mga station. 9 a.m.? Kaya ko to. Hindi ako malilate nito. Hindi pwedeng hindi ako maghatid sa mga kapatid ko sa school eh. Aagahan ko na lang siguro ang pag-alas sa A-bar kapag sa Lunes. Maiintindihan naman siguro ni Sir Rafi yun. Kakausapin ko na lang siguro siya ng maayos. So Prince, bahale, dito ang magiging station mo sa labas ng opisina ni Sir Cairo. Ito yung laptop na gagamitin mo. Nakalapag na sa table. At pwede mo tong dalhin sa bahay niyo basta huwag mo lang iwawala ha. Please take accountability sa mga kagamitan na i-endorse namin sa'yo. We can trust you, right? Opo ma'am. Huwag po kayo maglala. Mapagkakatiwalaan po ko. Great! Nasa left side na drawer yung mga files na okay na. While nasa right drawer naman yung mga hindi pa. Yung mga kailangang i-review at mga urgent, nandito na rin Prince ha? Ikaw nang bahala kung babaguhin mo. And most importantly, halika dito. Ito yung pantry area. First thing in the morning ay titimplahan mo ng kape si Sir Cairo ha? Para hindi ka niya sungitan. Halika, ituturo ko sa'yo kung paano. So bale, ilalagay ko tong kape dito tapos pipindutin ko to at aantayin kumulo tapos ibubuhos sa tasa. Tama po ba? May nakalimutan ka. Again. Oo nga. 1 teaspoon ng asukal. Ayun. Huwag mong kakalimutan yun, Prince, ha? Opo. Kuha ko na po, Ma'am Barbie. Ready na po ako sa Lunes. It's your first day of work and you're late. I was here since 8 a.m. Anong oras na? 8:30 na. At ngayon ka palang dumating? Sorry po Sir Cairo. Pero sabi kasi sa akin ni Ma'am Barbie, 9 a.m. daw kasi yung shift ko eh. At sumasagot ka pa.
Did you even ask kung anong oras ako dumadating dito? Dapat bang mauna ako kaysa sa sekretary ko? Pasensya na sir. Susubukan ko pong agahan sa susunod. Hinatid ko pa po kasi yung kapatid ko sa school eh. Kaya, bullshit! I don't wanna hear your reasons. Pagtimpla mo ako ng kape. Bilis! Okay po. Wait lang po sir. Grabe. Ang sungit naman niya. Mukhang hindi pa naman siya matanda. Pero parang bahalo na kung umasta. Akala ko ba 9 AM shift ko? Ay, paano na nga ba yun? Itong kape dito, tapos pipindutin ko to, tsaka isang teaspoon ng asukal. Ay, wala pa akong tulog pero okay lang. Kaya mo to, Prince. Kailangan mo ng trabaho. Nasa 23 years old pa lang si Sir Cairo. At siya na yung nagmamanage ng Cavite branch ng day and night advertising. Hindi naging mahirap para sa kanya ang mapunta sa posisyon niya. Dahil sila mismo ang may-ari nito. Parte lang ito ng Villanueva Incorporation. Na pagmamayari din ng kanyang daddy. May katanggaran si Sir Cairo. Siguro nasa 5'11 ang height. O higit pa. Hindi ganang maputi pero maganda ang kutis niya. Medyo moreno. Adonis kumbaga. Slim fit ang katawan at halatang lagi nagja-gym. May taglay na kapugian si Sir Cairo. Kaya lang, maiilang ka talaga sa mga kilay niyang singtalim ng mga mata ng lawin. Suplado tignan si Sir Cairo. At sa totoong buhay ay, suplado talaga siya. Ang buhok naman niya ay hindi gaanong mahaba at lagi naka-brush up. Cairo Prinsesa. Yan ang buong pangalan ni Sir. Ako naman, 18 years old sa mga panahong ito. Maputi ako at binayaan ng pinkish na balat. Naman ako sa aking daddy. Nasa 5'6" lang ang height ko. At may maamong muka. Baby boy kung tawagin ng iba. Kaya naman, lapitin ng mga bakla. May dimple ako sa kaliwang bahagi ng pisngi ko. At ang buhok ko naman? Ay ewan. Basta nakakapag-shampoo lang. Yun lang kasi yung time kapag may natitirang shampoo si inay o si Yumi. Hindi naman mahirap i-manage yung buhok ko. Kasi nasusuklay ko naman ito kahit kamay lang yung gamit. Artistahin daw ako sabi nila. Kaya nasasayangan sila sa itsura ko. Pero wala naman akong pakialam sa mga sinasabi ng mga tao patungkol sa akin kasi ang goal ko, kumita ng pera at makapag-ipon para sa aking pamilya. Hindi pa ako nakararanas umibig o mabigo ni isang beses. Dahil masyado ako naging busy sa paghahanap buhay. Magmula nung ako'y mag-high school. At hanggang sa ngayon, hindi ko nga alam kung ano pa talagang gusto ko eh. Babae ba o lalaki? Hindi ko pa tukoy kung ano talaga yung kasarian ko. Hindi ko naman sinasabing open ako sa kahit ano. Hindi ko pa lang talaga alam o naiisip sa puntong ito. Iisipin ko na lang siguro kapag nabigyan na ako ng pagkakataong pagtuunan ng pansin ang sarili kong kaligayahan. Darating din tayo dyan pero sa ngayon, pamilya ko muna. Sa sumunod na Lunes, late na naman ako. Hanggang sa ikatlo, ika-4, at ikalimang Lunes ay late na naman ako. Bagay na hindi ikinatuwa ni Sir Cairo. Kaya sa ika-6 na pagkakataon, pinatawan niya ako ng 10 araw na suspension. Sinabihan din ako ni Sir Cairo na maghanap ng bagong malilipatang trabaho ngayon pa lang. Dahil baka hindi na niya ako bigyan pa ng pagkakataong
maging regular employee dahil sa behavior ko. 10 araw po, sir. Bali po, wala po akong sasahurin ng isang buong cut-off. Yes. Itataon ko yung first day of suspension mo sa unang araw ng buwan. Para hindi mahirapan yung payroll sa'yo, Prince. If I were you, gamitin mo yung 10-day suspension mo to scout for another job. Who knows? Baka kasi hindi ka na makabalik dito. Tatawag naman po kayo, sir, di ba? Kung pababalikin niyo po ako dito. Of course. I will call you in 10 business days to let you know of my decision after an intensive deliberation with the HR. Okay po, sir. Naiintindihan ko po. Mag-aantay po ako ng tawag ninyo, sir, ha? So, hindi na muna ako papasok starting first of the month, tama po ba? Do I need to keep repeating myself, Mr. Prince Gabriel? Umiyak ka ba? Hindi po, sir. Napuwing lang po ako. Sana po, bigyan niyo po ako ng chance na i-redeem ko yung sarili ko, sir. Kung bibigyan niyo lang sana ako ng pagkakataong i-explain yung side ko, baka po magbago yung isip niyo. Close ba tayo? Why would I waste my time listening to whatever reasons you may have? Sorry po, sir. Sige po, uuwi na po ako. Magkita pa ulit sana tayo, sir. Isipin niyo po sanang mabuti yung magiging desisyon niyo. Sir Cairo, ipagdadasal ko po kayo. Maraming salamat po Aalis na ako, sir. See you soon po. Just get out of my sight, okay? Sorry, Prince, pero hindi pwede itong ginagawa mo. Naawa ko sa'yo, oo, pero malay ko bang ganito ang magiging ugali mo sa trabaho? Pero bakit ka nga pala laging late tuwing Lunes? I'm curious to know. Bakit sa Lunes lang at hindi sa ibang araw? Ano ba kasi yung ginagawa mo tuwing Sunday? Matawagan nga si Andy at Robbie. Sorry, Sir Cairo, at nailagay ko kayo sa ganitong sitwasyon. Ramdam ko namang hindi kayo masamang tao eh. Alam kong kaya nyo lang ginagawa to dahil sumusunod lang kayo sa patakaran ng company. Nakakahiya. Napaluha pa ako sa harap ng boss ko. Makalipas ang ilang araw. Ay! Salamat! Sasahod na ako sa e-bar ngayon. Excited na ako magtrabaho. Di bale, inay. Sigurado namang pababalikan ako ni Sir Cairo eh. Alam kong may mabuti siyang puso. O sige anak. Mag-iingat ka ha. Pero anak, ba't di kasi hayaan natin si Jamil na lang yung maghatid sa mga kapatid mo sa school? Baka kasi kulangin sa tulog si Jamil na eh. Ayoko po siyang pumasok sa eskwela na inaantok at puyat. Prince anak, malaki na si Jamil. Kaya na niya yan. Pasensya ka na ha. Alam kong hindi ganito ang klase ng buhay na nakasanayan mo noon. Pero ni isang beses, hindi kita narinig ng reklamo anak ko. Nay naman, nakaraan na po yun. Kalimutan na natin yun. Kasalukuyan. Prince, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Galit na pagbati sa akin ni Sir Cairo nang makarating sa opisina. Pasado 8:00 ng umaga. Buti na lang at nauna ako sa kanya. Good morning, sir. Sige po. Ang aga niyo ata ngayon .
Bilisan mo Prince at busy ako sa araw na to. Sige po sir. Also, tapos mo na ba lahat ng files na pinapagawa ko? Akala ko po sir next month pa yung deadline nun. So hindi mo ginawa. What did you do the whole day yesterday, ha? Hindi porket naging magaan ako sa'yo, hindi ka na magtatrabaho. Where's my coffee? Saglit lang po sir. Ihahatid ko na lang po sa loob. Pasok muna po kayo. And the files. I need all the files today. Copy po sir. Ano nangyari kay Sir Cairo? Kahapon lang ang bait niya sa akin. Nireregla yata. Buti na lang talaga at maayos na yung pakiramdam ko ngayon. Pinagdasal kita kagabi sir. Alam mo ba yon? Tanong ko sa sarili ko habang nagtitimpla ng kapeng nakasanayan niya. Isang teaspoon ng asukal. Tcharan! Ready na! Maihatid na nga to't baka sakaling bumait si Sir Cairo. Ay! Yung turon! Baka makalimutan ko na naman. Nang pumasok ako sa loob ng opisina ni Sir Cairo, para ihatid ang kape niya at ang turon na dala ko napansin kong may binabasa siyang file. Busy talaga ata si Sir kaya mainit ang ulo ngayon. Ito na po sir yung coffee nyo. Tsaka sir, may dala pala akong turon. Sorry po nakalimutan ko kahapon. Pagkaabot ko ng kape at turon madali naman siya nagpasalamat at hinigop ang bagong timplang kape. Ewan ko sa'yo. Dun ko kay Jamil mo. Hoy turon, buti naman. Pero hindi mo ako madadala sa ganito. Galit ako sa'yo, Prince. Salamat sa kape. Teka, bakit ang tamis nito? Nananadya ka ba? Sir. Yan po yung lagi niyong pinapatimpla sa akin sa umaga. Wala naman po nagbago matamis nga Palitan mo to. And the files, nasaan na? Sandali lang po sir. Ano po bang uunahin ko? Why don't you start doing your job properly? Sorry po sir. Sige po, uunahin ko na muna yung kape nyo. Nang maihatid ko na yung pangalawang kape, madali akong lumabas at nag-asikaso sa mga files na inutos niya. At para na rin, hindi ako masungitan. Grabe, ang tagal pa ng deadline ng mga to. Nakakain ka ba ng panis na kanin ngayon, Sir Cairo? Ay nako, ang pogi mo pa naman kahapon sa suot mo, sir. Pogi ka pa rin naman ngayon pero di bali na nga. Focus, Prince. Mag-focus ka kasi. Grabe. Ang sarap talaga ng turon mo, Prince. Perfect na perfect sa umagat sa kape. Pero hindi. Hindi pa rin pwede to. Hindi mo ko madadala sa kape at sa turon mo, no? Makalabas ka't maggalit-galitan. Prince Gabriel! Where are the fucking files? Asan na? Sir, ginagawa na po. Kalma lang po sir Wala pa nga pong isang oras Ito naman si sir Relax lang po. Gusto niyo po ba ng masahe? What? Don't change the topic. I need all the files ASAP. Yes po Sir Cairo. Hindi po ako magla-lunch. O uuwi hanggat hindi ko po ito natatapos. Masahe? Marunong ka pala magmasahe? Minamasahe mo ba si Jamil tuwing uuwi? Tuwing gabi? Pakailam ko ba kung minamasahe mo siya sa gabi? Pero, pwede bang ako din? Magpapasundo ka na naman siguro mamaya, no? Ang landi-landi mo talaga, Prince. Ano daw?
Bakit parang sumisigaw si Sir Cairo sa loob? Tsaka, sinong malandi? Bahala ka nga. Ang dami ko pang ginagawa eh. Makalipas ang ilang oras, sumapit na yung lunch break namin. Lumabas si Sir Cairo sa opisina niya at mabilis na nagtungo sa elevator. Hindi niya ako pinansin. Ako naman, tahimik na kunwaring nagtatrabaho. At nang makapasok siya sa elevator, saka ko palang nilabas yung dala kong baon. Nako, ang sarap ng ulam ko ngayon ah. Tortang talong. Makakain na nga bago pa bumalik si Sir Cairo. Hindi pa man ako nakapagsimulang kumain, biglang dumating si Ma'am Barbie. Prince, dito ka lang kakain? Baba tayo. Nandun kaming lahat eh. May ipakain si Sir Cairo para sa atin. Nag-order kami ng pansit at lumpia. Tara. Ha? Nakakahiya naman po Ma'am Barbie. Baka hindi po ako kasama sa budget eh. Tsaka, madami pa kasi akong gagawin eh. Ano ka ba? Lunch break is lunch break. Iwan mo muna yung trabaho mo para makakain ka ng maayos. At Barbie na lang itawag mo sa akin. Parehas lang naman tayong empleyado dito eh. Naku naman, hihimatayin yata ako. Bakit ako yung inutusan ni Sir Cairo para mag-order ng food? At yun, bakit hindi kayo magkasamang bumaba eh? Kailan naman dalawang nasa floor na to? Is this LQ? Ay nako, may naamoy akong something eh. Parang tortang talong. Akala ko guni-guni ko lang, Prince. May baon ka pa talagang tortang talong? Tara na kasi, baba na tayo. Sige Barbie. Okay lang ba talaga na Barbie yung itawag ko sa'yo? Honey, gusto mo? Sige ba? Wala pa din mo naman akong honey eh. Sa tunay na buhay. Ay, sige ha. Mamaya sa baba, honey ang itawag mo sa akin, okay? Sige Barbie, honey pala. Nang makababa kami ni Barbie, naabutan namin ang lahat sa may canteen area. Bali yung canteen area na ito ay para sa lahat ng mga opisinang nangungupahan sa buong building. Kabilang na yung company namin. Nagdasal muna kaming lahat bago kumain. Pagkatapos, kanya-kanya na kaming kumuha ng pagkain na binili ni Sir Cairo na para sa lahat. May pansit, lumpia at lechon manok. Halos magkatapat lang kami ni Sir Cairo ng inupuan. At kahit pa nahihiya, nagsimula na rin akong kumuha ng pagkain para sa sarili ko, kasabay ng lahat. Yung baon ko naman ay nakalapag lang sa mesa. Wala naman akong dapat ikahiya sa dala kong baon eh. Niluto ito ng inay ko, kaya kakainin ko pa din. Honey, gusto mo ba ng lumpia? Tanong ko kay Barbie. Yes, honey, please. Samahan mo na rin ng pansit oh. Pwede ko bang tikman tong tortang talong mo, honey? Para kasing ang sarap eh. Oo naman, pwedeng pwede. Alam mo, masarap talaga yan. Luto ng inay ko. Ba't ganyan makatingin si Barbie sa akin? Nananadya ba to? Tsaka, bakit honey ang tawagan nyo? Ang landi-landi mo talaga, Prince. Hindi ka ba marunong makontento sa isa? Ano ba talaga ang gusto mo? Babae o lalaki? Basta. Hindi ako papayag. Kakain din ako niyang tortang talong mo. Ako din, Prince. Patikim ng tortang talong mo. Nabigla ako sa sinabi ni Sir Cairo. Paano ba to? Iisa lang naman yung dala kong tortang talong eh. Sige Sir Cairo. Hati na lang kayo ni Barbie, honey pala. Ayoko na may kahati. Akin na lang tong lahat. Akin na nga yan, Barbie. OMG. Pero,
Hindi ako hihimatayin ngayon. Challenge accepted, Sir Cairo. Matagal na kitang kilala. Matagal na akong nagtatrabaho sa pamilya nyo. At alam kong hindi ka kumakain ito. Okay, Sir Cairo. Hindi ko naman ipinagdadamot ang tortang talong ng honey ko eh. Sige, sa'yo na. Nang maisubo na ni Sir Cairo ang tortang talong na dala ko, napansin kong hindi maipinta ang mukha niya. Kagaya din nung kumain siya ng tuyo sa bahay. Sir, okay ka lang? Soft drinks gusto nyo? Shit. Ganito ba talaga ang lasa nito? Nakakahiya. Alangan namang iluwa ko inasa loob ng bibig ko, di ba? Lulunukin ko na lang tong isang hiwa. Tapos, babalik ko na lang kay Barbie. Sige Barbie, sa'yo na. Gusto ko lang naman tikman eh. Okay lang ako, Prince. Don't worry. Nung Sir Cairo, akala ko ba ayaw mo nang may kahati? Wag na po kayong mahiya. Ubusin niyo po lahat. Nakakahiya naman po sa inyo eh. Anak ng... Nananadya talaga tong bruhang to ah. Goodness. Bakit ko ba kasi to inago kay Barbie? Ang pangit ng lasa. Ganito ba talaga kinakain niyo sa bahay niyo, Prince? Hindi naman sa nandidiri ako pero wala ba kayong masarap na ulam? Nako Sir Cairo, ako na lang po ang kakain yan kung ayaw niyo po. Pinaghirapan po yan ng inay kong lutuin eh. Kahit ganyan lang yan. Sige po akin na. Ito na lang pong lechon manok yung kainin niyo. Pagliligtas ko kay Cairo. Mula sa panunoksan ni Barbie. Alam ko namang napilitan lang siya eh. Bakit ba kasi hindi siya marunong magpatalo kahit sa ganito kasimpleng mga bagay? Tanong ko sa sarili ko noon. Nang matapos kaming kumain lahat, dumiretso na ako sa station ko para tapusin yung mga naiwan kong trabaho. Grabe, ang dami kong nakain kanina. Parang piyesta. Si Sir Cairo naman, nasa loob din ng opisina niya ngayon. Sabay kami umakyat pero kagaya kanina, hindi niya ako pinansin. Ay, makaupo muna nga saglit. Itigil ko na kaya tong kadramahan ko kay Prince. Bakit ba kasi ako nagkakaganito? Gusto ko lang naman kumain kami ng magkasabay eh. Hindi ko naman akalaing ang lakas niya palang kumain. Hindi ba siya nakakakain ng maayos sa kanila? Grabe, ang dami niyang nakain pansit at lumpia. Nakakatuwa siyang pagmasdan. Parang batang nasa isang birthday party. Bawat subo niya sa pagkain, ngumingiti siya. Gusto ko siyang lagi nakikitang ganun. Pero hindi pa rin pwede. May Jamil ka na tapos ngayon, may honey ka pa. Ano to? Sa'yo na lang lahat? Natapos ang hapon na hindi lumalabas si Sir Cairo sa opisina niya. Hindi na rin niya ako ginulo. Mula kaninang tanghali pagbalik namin galing lunch break. Hanggang sa matapos ang aming shift. Kaya natapos ko yung ilang files na hinihingi niya. Yun munang mga malapit na ang deadline ng inuna ko. Ay, kanina pa ako nakaupo at paikot-ikot sa swivel chair ko. Kain tayo ulit ng masarap, Prince ha? Ano kayang gusto mong kainin bukas? Fried chicken? Spaghetti? Lechon? Cake? Ice cream? Or ako? Ha? Bakit kasama ako sa listahan? Anong oras na ba? Hala, gano'n na ba ako katagal tulala dito? Mag-aalas 6 na pala. Hay, natapos din. Buti na lang at hindi ako mag-e-extend ngayon. Tawagan ko nga muna si Jamil. Hindi na siguro ako magpapasundo.
Hello, Jamil? Nakaalis ka na ba ng bahay? Huwag mo na ako sunduin na. Magji-jeep na lang ako pa uwi. Hello, kuya. Paalis na sana ako eh. Sure ka? Kaya mo na mag-commute? Oo, huwag ka na mag-alala. Kaya ko na. Sunduin na lang kita. Malapit lang naman eh. O sige, ikaw bahala. Sige, babay na. Antayin kita sa baba. Sino yung kausap mo? Did you know na bawal ang ginagawa mong nakikipaglandian? While nasa office premise ka pa? Biglang sabat ni Sir Cairo sa akin. Pagkatapos kong kausapin ang kapatid ko sa phone, hindi ko naman napansing nasa harap ng table ko na pala siya. Sorry sir. Si Jamil po kasi yung kausap ko. I don't care whoever you talk to. Yung files, tapos mo ba? Opo sir. Na-send ko na po sa inyo lahat via email. I need hard copies as well. I-print mo na lang ngayon. Out ko na po sir eh. Hindi po ba pwedeng bukas na lang? And so? Okay sir. Ipiprint ko na lang po lahat. Tapos, iwan ko na lang po sa table nyo after. Good. See you tomorrow and don't be late, okay? Ingat po sir. Bye po. Habang papasok ng elevator si Cairo. Buti nga sa'yo. Putik. Bakit nandito na naman yung lalaking yan ha? Ipagbabawal ko na kaya sa susunod itong mga pasundo-sundo at pahani-hani sa opisina. Buisit, nakakainis. Manong guard, hindi pa po ba bumababa si Kuya Prince? Hindi pa boy eh. Naunahan mo ata siya. Baka maya-maya bababa na yon. Tinawagan mo na ba ha? Ite-text ko na lang po. Sige. Antayin mo na lang dito sa baba yung kuya mo. Nakisabi na rin na salamat sa bibigat suman kanina ha. Natikman niyo po pala Manong? Gawa ng inay namin yon. Oo. Ang bait ng kuya mo eh. Sana magtagal siya dito ano? Magtatagal yun dito Manong panigurado. Ang sabi niya kasi sa amin eh, mabait daw yung boss niya. Si Sir Cairo, mabait. Nako, ipagdadasal kong magkatotoo yan. Narinig ko yun Manong ah. Ay, Sir Cairo, nandyan po pala kayo no? Ang sabi ko po lagi ko ho kayong ipagdadasal. Talaga lang ha? Si Prince ba yung hanap mo? You're Jamil, right? Opo sir. Kuya ko po si Prince. Susunduin ko sana. Ha? Kuya mo si Prince? You mean like brother? Opo sir. Kayo po pala yung boss ng kuya ko? Salamat po sir ha. Salamat po sa pagiging mabuti sa kanya. Nasa taas pa siya eh. May pinapatapos pa kasi ako. Baka matagalan eh. Ganun po ba? Okay lang po. Hintayin ko na lang po dito sa baba. Sige, ganito na lang. Tatawagan ko sa loob ng sasakyan ko. Bukas ko na lang ipapatapos yung mga pinapagawa ko sa kanya. Talaga po? Sige po sir, salamat po ah. Sabi ko na mabait po kayo eh. Samantala, nang makapasok sa loob ng sasakyan si Sir Cairo. Shit! Nakakainis! Kapatid niya pala yun? All this time, bakit ba ako nagkakaganito? This is getting ridiculous. Tawagan ko nga muna si Prince. Kawawa naman siya. Hello Prince. Nagpiprint ka pa ba? Bukas mo na lang tapusin yan. Yung brother mo, nasa baba na nag-aantay sa'yo. Nako sir, malayo pa po ako sa finish line eh. Okay lang po bang bukas na to? Oo nga, umuwi ka na. Sorry medyo mainit lang yung ulo ko today eh.
Naiintindihan ko po, sir. Salamat po ah. See you tomorrow, sir. Bye po. Sige, Prince. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Okay, I know it's been 2 weeks since my last upload, no? Pasensya na po talaga ha. Alam ko, ang daming nag-aantay ng next episode ng story natin eh. Nagkasakit kasi ako tapos grabe pa yung pagka-husky ng boses ko kaya hindi po talaga ako nakapag-record. Pero bumawi naman ako sa inyo ngayon, di ba? Almost 1 hour naman tong episode natin eh. Love you guys. And I hope natapos nyo yung episode na to kasi grabe. Sobrang daming kilig at unexpected twist. Comment nyo nga kung ano yung part yung pinaka-tumatak o pinaka-kinilig kayo. Gusto kong basahin lahat yan. Don't forget to send your stories sa mentomenstories@gmail.com. And if this episode made you smile or kilig, please leave a comment, like, and share the video. See you in the next one. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Yun lang at hanggang sa muli.